natin po mapapatunayan sa publiko na hindi nga ito politically motivated? Well, kailangan po kasi natin tingnan, Cheryl, yung basehan ng complaint. Mhm. Kung titingnan natin yung complaint, hindi naman po lahat yan political expression eh. Kasi yung mga complaint dyan, yung mga naka-attach na social media post, yung may hawak-hawak na pera, nagpapakita ng karangyaan, of course, yung mga litrato, mga larawan na nakakabastos sa ating mga kababaihan, yung panawagan na magdala ng airsoft sa rally o sunugin ang Kongreso, hindi po ito political expressions or criticisms. Ginagalang ko po ang freedom of expression at nararapat lamang po na ipaglaban natin yan dahil karapatan yan ng bawat mamamayan. Hmm. Pero kung isa kang public official, may bigat ang inyong mga actions, ang inyong mga sinasabi, may political and legal consequences yan. Kaya dapat may responsibilidad po tayo sa ating mga sinasabi. Kung nagkaroon po ba ng dissenting opinion doon sa loob ng komite? Wala po. Unanimous pong pinagbotohan ng komite ang aming committee report. Mhm. Balikan po natin kung bakit nga ba nasuspindi si Kong Barzaga. Paano po tinutukoy, Kong, ng komite kung disorderly behavior ang isang social media post ng isang mambabatas? Ano po ba yung nakita ninyong misleading o inflammatory sa mga post niya? Yes, unang-una po, ipinasa po sa complaint, naka-attach po as annexes yung mga social media posts na ito at binigyan po natin ng pagkakataon ang respondent na ilatag ang kanyang mga depensa. Sa totoo lamang po, nung siya ay na-late sa isa naming hearing, binigyan namin siya ng pagkakataong magpakita muli. Ang dami po nating members na sinasabi na kung late or absent, tapusin natin. Pero yung Committee on Ethics, sinigurado po namin na may pagkakataon si Representative Barsaga na sagutin ang mga oposisyon laban sa kanya. At nung ipresenta po niya ang kanyang mga defense, nagsaschedule po kami ng mga special hearing para lang at least masigurado na present po siya. Inamin naman po niya na siya ang nag-post noon at idinidiin niya po parate ang freedom of expression. Kaso nga lang po, tulad ng sabi ko kanina, ang ilan sa mga post po na ito, karamihan o hindi, lahat, hindi po siya genuine opposition o genuine political criticism. Kasi wala naman pong kinalaman sa politika ang pagsasabi na magdala ng airsoft sa rally, sunugin yung Kongreso, o kaya yung mga litrato na nakakabastos po sa ating mga kababaihan. Kaya nga po na pinagpatukan po ng committee na meron pong paglabag sa aming House rules.